For today's video mga boss, ang ipapakita ko po sa inyo na trabaho ay gagawin ko po itong kapirasong plywood na ito. Magbabarnish po tayo gamit po ang oil wood stain. Ito po. So walnut po yan. At instead na gagamit po tayo ng graining tools, dahil sa yung iba minsan mahirapan silang bumili nito kung saan nila mabili. Hirap po sila lalong-lalo na sa nasa mga probinsya po. So hindi po sila makakabili ng ganitong klaseng panghaspi. So basahan na lang po yung gamitin natin ito po. So yung iba ang ginagamit nila brush po, pero mas madali at mas basic po pagka ito po yung gamitin natin. So kahit sino, kung gusto ninyong mag-varnish o mag-DIY sa inyong mga tahanan, so hindi po kayo mahirapan kasi nga imposible naman kung wala kayong magamit na kahit anong klaseng basahan sa inyong pamamahay. So ito po yung walnut, at siyempre meron po siyang clear gloss lacquer, meron pong lacquer flow, at meron pong sanding sealer. So abangan nyo po mga boss para makita ninyo at malaman po ninyo kung ano-ano ang mga steps by step nito o paraan nito kung paano ito gagawin. So let's start. So before we start, lilihain po muna natin yung ating plywood. Siyempre dahil ibang kulay po siya, marumi po, magaspang, ganoon naman talaga pagka bago pa yung plywood. So lilihain po natin. Ang ginamit ko nga pala na liha ay number 120. Ayan po. Napansin po ninyo yung paraan ng aking pagliliha, isang direksyon lang po. Dahil yung haspi ng kahoy o yung gray ng kahoy ay paganyan po pahaba. So kailangan pag niliha mo sa mga ganitong varnish na trabaho, kailangan mo rin siyang sundan kung ano yung posisyon ng haspi. So dahil paganyan siya pahaba, ganyan din po ang gagawin natin. Hindi po maganda pag niliha natin ng balagbag basta varnish. Dahil ang tendency noon pagka in-applyan mo na ng wood stain, makikita po yung diferensya. Dahil yung gas-gas ng plywood, doon sisiksik yung stain. Kaya pangit po tingnan, may nakabalagbag po. So dapat isang direksyon lang po. So ayan po, natapos na po natin lihain. Ngayon, ang susunod po natin gagawin ay isi-sealer po natin. So bakit po natin i-sealer ito? Isi-sealer po natin para hindi po ganong dark yung ating trabaho. Dahil pagka ito i-direct po natin ng wood stain, so malakas po siyang makasipsip ng wood stain itong plywood na ito pag hindi natin i-sealer, dahilan para mag-dark po siya. So kailangan po nating patungan na kahit isang coat man lang ng sanding sealer. So ito po. Tapos lacquer flow. Ang ratio po nito ay 1 hanggang 3% po kung ano yung dami nito. At siyempre, hahaluan po natin ng
lacquer tip. Ayan po yung ating gamit na camel brush. RC po yan. So kapag kayo po ay bumili ng camel brush, piliin po ninyo ang RC. Maganda po yung kanilang quality. So gaano po ba katagal matuyo ito? Mabilis lang po matuyo ito. Ayan, pinakamatagal na po yung kalahating oras. Pwede na po nating resand po. Resanding sealer. So ayan, tapos na po yung ating sanding sealer. Hintayin na po nating matuyo ito at papatungan na po natin sa susunod na po na. So ngayon natuyo na po, lilihain na po natin. Yung ating walnut. So diretso lang po. So ang paraan lang po dito, pagka nagpunas po tayo, kailangan lang po dire-diretso lang. Huwag nating itigil sa gitna kasi nga mahalata yung dugtungan. So kailangan pagka ipunas mo siya diretso, dulo to dulo. Ayan po. So ito yung pinaka basic o pinaka madaling paraan po sa pagkulay gamit po ang basahan. Ayan po. Kasi nga, ayon pa sa sinabi ko, hindi po tayo lahat nakaka-avail po ng ganitong klaseng materyales na panghaspi. So, kailangan po nating gumawa ng paraan paano po tayo gumawa ng varnish na hindi po kailangan gamitan natin ng graining tools. So, ang kasunod na po nito ay isi-sealer na po natin. I-sealer na po at pagkatapos po nito, pwede na po natin i-top coat. So hintayin po natin saglit, at least mga kalahating oras o mas maganda po isang oras para makapag-penetrate po siya sa ilalim at hindi na po basta-bastang matanggal ang stain kapag iano po natin, i-sealer po natin. So abangan niyo po. So ngayon, hinintay po natin yung kalahating oras
isi-sealer na po natin. Ayan po. So isi-sealer na po natin. Ang technique po dito, kapag nag-sealer po tayo, 100 lang po. Kung meron mang hindi matamaan, kung pwedeng wag nang balikan. Saka na lang po pagka matuyo naman. Dahil pag binalikan niyo yan, sigurado, dahil brush lang yung gamit natin, tanggal po yung stain. So kailangan 100 lang po. Gaya ng ginawa ko. So ayan. So maghintay ulit tayo ng ilang minuto bago po natin isikan ko. So ngayon natuyo na po siya. Ayan po. Let's proceed to second coat ng ating sanding sealer. So yung mga ganitong paraan po, maganda po ito para sa mga cabinet. Kahit po sa mga pinto, maganda rin po ito. So ngayon po natuyo na po yung ating sanding sealer. Ayan po, lilihain na po natin. Number 400 po ang liha na gamitin po natin. So ito na po yung ating clear gloss lacquer. Nakatimpla na po siya. At ipapahid na po natin. So hintayin po natin yung at least mga 20 to 30 minutes bago po natin patungan ulit. So pagkatapos po natuyo yung una nating coat ng ating clear gloss, tapos na po nating lihain yan ng number 400 uli, papatungan na po natin. Ayan. So nakikita na po ninyo yung kagandahan ng ating ginawa. Ayan po, magagawa na po ninyo ito sa inyong mga tahanan kung gusto po ninyong mag DIY, pag gusto po ninyong i-varnish yung inyong mga cabinet o yung inyong mga pintuan. So gayahin nyo lang po itong ginagawa ko kung gusto po ninyo ito, dahil ayon pa nga sa sinabi ko kaganina, hindi po lahat makakaabil ng graining tools. Kaya ginagamitan po natin ng brush at basahan po yung ating pinagkulay po sa stain para ma-achieve po natin yung varnish po na napakadali lang po na paraan at napakasimple po. So ito na po yung finish po natin. Ayan po, napakaganda po niya at napakakintab na po siya tingnan. Abangan nyo po mga boss yung aking
gagamiting product sa susunod ko pong mga video, na napakagandang product po sa murang halaga at napakaganda po ng quality. Kung kayo po ay bago lang sa aking channel, na may mag-subscribe na po kayo with notification bell po para ma-update po kayo kung ano man ang ating gagawing upload dito sa YouTube. At mag-iwan po kayo ng like, mag-comment po kayo kung anong gusto niyo tanong. At maraming salamat po muli sa inyong lahat.